Mahirap ang magpatawad pero mas mahirap ang hindi magpatawad. Bakit? Pag di ka nagpapatawad, kimkim mo bigat sa iyong dibdib, pati pagkamuhi, ngit-ngit at pait. Sa totoo lang, di na mare-repair ang nakaraan, subalit maaari pang ma-restore ang kasalukuyan. Ang tanging nagagawa na lamang natin sa nakaraan ay ang magsisi at pagyamanin yung aral na kanyang iniwan. Kung napansin nyo, kung sino ang mahal mo o pinakamalapit sa iyong puso, siya ang magbibigay sa iyo ng sama ng loob at malalim na sugat sa iyong puso. Yung bang napupuron at nasasapul ka kaya damang-dama mo yung emotional damage. Sa totoo lang, emotional din ako pagdating sa ganitong usapin dahil ako mismo nakaranas nito. Di ako makapaniwala at di ko matanggap na sa kabila ng pinakita kong pagmamahal at respeto na halos ibigay mo lahat kung anong meron ka tapos may konti lang kayong di pagkakaunawan, ang kwelta sa'yo ay iba na. Na para bang wala ka ng silbi, wala ka ng kwenta, wala ka ng pakinabang at parang tinalikuran ka na ng tuluyan. Sa sobrang sama ng loob ko noon, di ko na malayang dumating na pala ako sa amin. Di pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Nag-iisip ako ng gusto kong ikikwento ko sa asawa ko na kung tutusin, pwede ko nang hindi ikwento para kahit paano maganda pa rin ang imahe ng kapatid ko sa asawa ko. Alam mo yung gusto mo pang mapanatili yung magandang samahan nyo at mapagtakpan kung anumang masamang nangyari. Kaya lang, mas minabuti ko na lang na ikwento kaysa sumabog ako at mag-rant pa ako sa social media. Sa madaling salita, nung marinig niya, nandun yung malaking katanungan sa mukha niya, magkahalong panghihinayang at pagkadismaya sa nangyari. Dahil alam niya kung gaano ako ka-close sa kapatid ko. Di mo naman deserve na tratuhin ka ng ganyan ng kapatid mo. Mahina at malungkot na sabi ng asawa ko. Kaya pakiramdam ko tuloy, mas lalo akong nanliit at naawa sa sarili ko ng sobra-sobra. O nga, after 20 years, porkit di na ako nag-abroad, kung tingnan ako, parang wala na akong kahala-halaga. Bagamat nasa ganong emosyon ako, nausal ko, Lord, palayain mo naman ako sa pagkagalit kong ito. Masikip na dibdib ko, baka atakihin ako sa puso at biglang tumaas BP ko. Baka bigla na akong mabura sa mundo. Kawawa asawa at mga anak ko. Kaya yun, iyak na naman ako. Luha at sipon yung pinupunas ko sa mukha ko. Subalit, ito na yung nais kong ibahagi sa inyo guys, lalo na sa di pa makuhang magpatawad. Napakalaga ng may kinikilala kang Diyos na ipinagkatiwala mo ang naramdaman mo. Alam mo, yung unti-unti na ramdaman ko noon, gumaan yung pakaramdam ko. Although nandun pa yung tampo, yung galit, mas namamayanin na yung peace na naramdaman ko sa puntong yon. Naalala ko na yung mga salita niya sa Ephesians 4:26, magalit kayo ngunit huwag magkasala o huwag lubugan ng araw ang inyong galit. Di ba ang initial o normal nating reaction bilang tao ay saktan din natin sila at hangaring may mangyari sa kanilang masama, matalisod, madapa, maaksidente at minsan pa nga inaasam pa nating mamatay na sana silang lahat. Siyempre dahil sa puot nating naramdaman, di ba? Kaya gusto nating makapaghiganti. Kaya ang sunod ko na namang naalala ay yung pagpapatawad na agad. Yan ang niremind sa akin ng Panginoon na di nating hinangad na mapahamak sila pagkos pinapatawad pa natin sila. Vengeance is mine, sabi ni Lord sa Roman 12:19. Bumalik sa isipan ko yung forgiveness na agad. Ang linaw na naalala ko yung 77 times 7 ka magpatawad in a day sa Matthew 18:22. Sa totoo lang, yung numbers na yun ay simbolo lang yan para sa akin. Ali na pagpapatawad ang ibig sabihin nun. Kaya iyak na naman ako. Iyakin talaga ako guys, kaya natagpuan ko naman yung sarili kong nagdadasal kung paano ko gagawin ang pagpapatawad. Sa totoo lang, di kasi natin kayang magpatawad dahil yun ang nature natin bilang tao. Makasarili tayo maski sa ating damdamin. Sa totoo lang, may free will naman talaga tayo kaya choice natin kung magpapatawad ba tayo o hindi. Kaya lang, malinaw ang sinasabi ni Lord. Kung di ka magpatawad, hindi ka rin niya patatawarin. Matthew 6:14-15. Minsan nga naisip ko, kung malalaman ng ibang tao na di tayo makapagpatawad, tayo pa lumalabas na masama, di ba? Kaya yun ang panalangin ko, mawala ng tuluyan yung hinanakit at galit ko. Tayo naman ay may kanya-kanyang proseso ng pagpapatawad. Depende sa pagkakakilala mo sa sarili mo at sa willingness mong
sumunod sa utos ng Diyos. Mas malalim na pakikitungo mo sa Kanya, mas mainam dahil makakapagpatawad ka kaagad. Pero yung di ka pa nakakapagpatawad, nauunawaan ko kayo dahil sabi ko nga, tao pa rin naman tayo. Ngunit, tiyakin lang natin na lumapit tayo sa Kanya para makawala tayo sa bigat nating nararamdaman. Hindi lang yan upang maiwasan din natin yung regret dahil di natin alam kung saan patungo ang buhay ng tao dahil napakahiwaga pa nito. Baka kinabukasan ay magpaalam na sila o tayo sa halip na gumaan, madagdagan pa bigat ng ating kalooban. Kaya marapatin nating magpatawad upang makawala tayo doon sa consequences o sumpa na sasapitin natin pag humarap na tayo kay Lord. Yun nga, nabanggit ko kanina, magpatawad na kahit hindi pa humihingi ng kapatawaran yung nakagawa sa atin ng kasalanan. At bilang Kristiyano, mas sinahad natin ang kabutihan ng ating kapwa kaysa kasamaan. See you guys and God bless you all.